Maniniwala ka ba sa akin kung sasabihin ko sa iyo na ang isang sobre na walang nagpadala ay kayang sirain ang lahat ng pinaniniwalaan ng isang milyonaryo na totoo? Ang pangalan niya ay Daniel Matarazzo. Negosyante, iginagalang milyonaryo. Ngunit isang araw, nang buksan niya ang pintuan ng kanyang bahay, nakita niya ang isang liham at sa loob nito, isang lihim ng pamilya na napakalalim. Iyon ang magpakailanman na magbabago sa kanyang kapalaran. At ang pinaka-nakakatakot na bagay, kung sino man ang nagpadala ng liham ay patay na. Hindi ka maniniwala sa natuklasan ni Daniel. Kaya bago lumabas ang katotohanan, mag-subscribe ka sa channel dahil ang kwentong ito ay magbibigay sa iyo ng goosebumps hanggang sa huling segundo. Nasa kanya na ang lahat ng mabibili ng pera. Penthouse sa pinakamahal na kapitbahayan sa Sao Paulo, mga marangyang kotse sa garahe, isang imperyo ng hotel na minana niya mula sa kanyang ama sa edad na 26. Ngunit ang hindi alam ng sinuman ay, sa likod ng mga nababagay na suite at ngiti sa mga kaganapan sa korporasyon, mayroong isang walang laman na lalaki. Ang kalungkutan ang tanging tapat na kasama sa mga gabing natutulog siya at hindi makatulog kahit na napapaligiran siya ng lahat ng kanyang pinangarap. Nang Martes ng umaga na iyon, inaasahan ni Daniel ang isa pang nakakapagod na pagpupulong sa mga namumuhunan. Paalis na siya papunta sa trabaho nang mapansin niya ang sobre sa doormat. Wala itong selyo, walang nagpadala, o anumang bagay na nagpapahiwatig kung sino ang nagiwan nito roon. Ito ay puti, simple, halos hindi kapansin-pansin maliban sa katotohanan na ang isang tao ay kailangang pumasok sa mataas na bantay na gusali upang maihatid ito ng personal. Kakaiba na iyon. Nang buksan niya ang sobre sa loob ng kotse, isang piraso lamang ng papel ang natagpuan niya na may maingat at lumang sulat kamay. Isang solong pangungusap. Hindi mo alam ang tunay mong kwento. Hanapin si Ana sa Ravello. Nakasimangot si Daniel. Ravello, isang maliit na bayan sa Amalfi Coast, Italia. Alam niya ito sa pangalan dahil sa isa sa mga hotel ng chain, ngunit hindi pa siya nakapunta roon. Sino kaya si Ana? Sinubukan niyang huwag pansinin ito. Ginugol niya ang araw na nalulubog sa mga pulong, numero at internasyonal na tawag, ngunit ang parirala ay hindi umalis sa kanyang isipan. Hindi mo alam ang tunay mong kwento. Parang higit pa ito sa isang simpleng biro. Parang may nakakaalam na hindi niya alam. At ito bothered sa kanya malalim. Nang gabing iyon, nirepaso niya ang mga dokumento, mga album ng pamilya, mga lumang larawan. Parang normal lang ang lahat, pero habang sinusubukan niyang kumpirmahin ang alam na niya, lalo siyang walang katiyakan. Ang liham ay nagtanim ng binhi ng pag-aalinlangan at mabilis itong lumalaki. At sa hindi pa niya maintindihan, ang pangalang Ana ay nagabala sa kanya sa kakaiba, halos pamilyar na paraan. Kinabukasan, tinawagan ni Daniel ang security head ng gusali. Gusto niyang malaman kung sino ang nagiwan ng sobre. Ngunit ang camera system ay nawala sa ere ng eksaktong 4 na minuto ng umagang iyon, isang bagay na hindi pa nangyari dati. Walang makapagpaliwanag kung paano. Walang empleyado ang nakakita ng kahit ano. Parang galing sa wala ang liham. Dahil sa likas na katangian na hindi niya maipaliwanag, bumili si Daniel ng tiket papuntang Italia. Kailangan niyang maunawaan kung bakit nababalisa siya sa mensaheng iyon. Kinansela niya ang mga appointment, ibinaba ang kanyang cellphone at, sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, gumawa ng desisyon na hindi batay sa lohika o negosyo, ngunit sa intuition. Sa eroplano, ang mga salita ng liham ay bumalik tulad ng isang etso hanapin si Ana sa Ravello. Siguro ito ay mabaliw. Marahil ito ay isang bitag. Ngunit kung may kahit kaunting pagkakataon na may isang bagay na mahalaga na nakatago sa kanya, handa si Daniel na malaman ito. Hindi niya naisip na ang paglalakbay na ito ay hindi lamang magbabago sa kanyang buhay, ngunit ibunyag ang mga katotohanan na inilibing sa loob ng mga dekada at na, sa ilang paraan, ay direktang naugnay sa dahilan para sa kanyang kapalaran na umiiral. Sa paglapag sa Naples, umupa siya ng kotse at nagmaneho sa makitid na kurbada ng baybayin patungong Ravello. Ang lungsod ay kaakit-akit na may mga gusali ng medieval, bulaklak na balkonahe at isang nakaaliw na katahimikan. Ngunit sa likod ng tahimik na kagandahang iyon, itinatago ang pinakadakilang misteryo na haharapin ni Daniel sa kanyang buong buhay. Nang makarating siya sa gitna ng nayon, naglakad siya papunta sa nag-iisang simbahan sa lugar, umaasang makakahanap siya ng pahiwatig.
Ipinakita niya ang liham sa pari, isang matandang lalaki na mabait ang hitsura, na nang mabasa niya ang pangalang Ana ay namutla. Ana! Inulit ng pari na putol ang kanyang tinig. Sigurado ka bang iyon ang pangalan? Tumango si Daniel. Tiningnan siya ng pari ng mahabang segundo. Pagkatapos ay itinuro niya ang isang lumang bahay, ilang metro ang layo. Nakatira siya doon. Ngunit namatay siya 3 araw na ang nakararaan. Naramdaman ni Daniel na nawala ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang tanging tao na makakasagot sa iyong mga katanungan. Namatay siya ilang araw bago siya dumating. Ngunit ang sumunod na sinabi ng pari ay nagpalamig sa kanya. Bago siya mamatay, binigay niya sa akin ang isang kahon. Sabi niya, may darating na lalaki para kunin siya. Isang lalaking nagngangalang Daniel. Hawak ni Daniel ang sobre na iyon na may nakasulat na pangalan, imposible iyon. Paano nalaman ng babaeng ito isang ganap na estranghero na darating siya? Paano niya nalaman ang kanyang pangalan? At higit pa bakit siya mag-iiwan ng isang bagay para lamang sa kanya? Iniabot ng pari ang kahon na may halong paggalang at panghihinayang. Maliit ito, gawa sa madilim na kahoy at mukhang napakatanda. May kandado itong bakal at amoy ng isang bagay na matagal nang nakaimbak. Tahimik na nagpasalamat si Daniel sa kanya at naglakad papunta sa plaza. Nakaupo sa isang batong bangko na tinatanaw ang dagat. Maingat niyang binuksan ang kahon. Sa loob, natagpuan niya ang isang bundle ng mga titik, lahat ay may edad na sa oras, na nakatali sa isang pulang laso. At sa itaas, isang sulat sa parehong sulat kamay tulad ng hindi nagpapakilalang liham na natanggap niya sa bahay. Mas malapit ka sa katotohanan kaysa dati. Kailangan mong maging matatag upang makinig sa kung ano ang itinatago ng iyong pamilya. Huminga ng malalim si Daniel at nagsimulang magbasa. Ang unang liham ay may petsang 1,982. Isinulat ng isang babae na nagngangalang Ana, magiliw na nagsasalita ito tungkol sa isang sanggol na nagngangalang Pietro, na kinuha katagal pagkatapos ng kapanganakan. Ang liham ay nakasulat sa isang taong nagngangalang Elisa, at binanggit ang pangalang Matarazzo ng mapait, halos bilang isang akusasyon. Habang tumibok ang kanyang puso, binasa ni Daniel ang 3 pang liham. Lahat sila ay nagsalita tungkol sa isang tahimik na iskandalo, isang bata na sa pilitang inalis, at isang pangako na balang araw, lalabas ang katotohanan. Nagsimulang magkasya ang mga piraso na parang isang mabagal na puzzle. Ang isang bahagi ng kasaysayan ng pamilya Matarazzo ay nabura at si Ana lamang ang nag-iingat ng huling mga piraso. Bumalik sa bahay tuluyan kung saan siya nakatira. Gising si Daniel ng magdamag. Hinanap niya ang mga lumang talaan, tinawagan ang mga abogado ng kumpanya, gamit ang mga maling pangalan, hinanap ang mga pampublikong file. Natuklasan niya na ang kanyang lola sa ama ay nanirahan sa Italia noong dekada 80 at na, sa maikling panahon, na-ospital siya sa isang psychiatric clinic. Sa Ravello, isang detalye na hindi pa nabanggit sa opisyal na talambuhay ng pamilya. Sa mga sumunod na araw, binisita ni Daniel ang lumang klinika, na ngayon ay sarado, at nakipag-usap sa isang retiradong nurse na nakatira pa rin sa lungsod. Ipinakita niya sa kanya ang isa sa mga lumang larawan na natagpuan niya sa kahon, isang dalaga na may mga tampok na katulad ng sa kanya. Tiningnan ng babae ang larawan ng mahabang minuto at pagkatapos ay bumulong. Iyon ay si Elisa, ang apo ng tagapagtatag ng Matarazzos. Narito siya. At buntis. Naramdaman ni Daniel ang pag-ikot ng kanyang tiyan. Buntis? Hindi pa napag-usapan ng kanyang pamilya ang tungkol kay Elisa. Parang nabura na siya sa kasaysayan. Patuloy ng nurse. Naaalala ko pa ang pagkanta niya sa sanggol habang nasa tiyan pa siya. Sinabi niya na ang pangalan niya ay Pietro, bilang parangal sa kanyang lolo. Isang gabi, naglaho siya. Sinabi nila na dinala siya pabalik sa Brazil, ngunit may kakaiba. Isang mabigat na katahimikan ang bumagsak sa lahat ng iyon. At wala nang nagsalita patungkol sa kanya. Umalis roon si Daniel sa pagkabigla. Nasa kanyang mga kamay ang kwento ng isang babae na tila nabura sa sarili niyang family tree. Lahat ng bagay ay nagpapahiwatig na may anak na lalaki na kasangkot. Isang anak na lalaki. Marahil ay naibigay na, itinago o naibenta pa. At iyon ay maaaring. Ang iyong kapatid, ang haka-haka na ito ay naparalisa siya.
Siya, na lumaki bilang nag-iisang anak, napapaligiran ng mga luho at responsibilidad, ay maaaring magkaroon ng isang kapatid na nawala sa isang lugar sa mundo. Isang taong nahihiwalay sa kanyang pamilya dahil sa madilim na kadahilanan. Isang tao na marahil ay hindi pa nakakaalam ng kanyang pinagmulan. Bumalik siya sa inn at binuksan ang huling sulat ng pakete. Ibang-iba ito sa iba. Nagmamadali siyang nakasulat, nanginginig ang mga titik, na para bang mahina si Ana. Sinabi ng, kung binabasa mo ito ay dahil dumating na ang oras. Ang katotohanan ay nakatago upang protektahan ang kapalaran, ngunit sinira nito ang buhay. Ipinanganak ang anak ni Elisa. At siya ay buhay. Kailangan mo siyang hanapin, Daniel. Siya ay bahagi ng iyo. At hindi niya alam kung sino siya. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata. Naramdaman niya ang bigat ng ilang dekada sa kanyang balikat. Ang misteryo ay hindi lamang tungkol sa nakaraan. Tungkol ito sa kasalukuyan. May isang tao, sa isang lugar, na nabubuhay sa isang buhay na hindi niya pag-aari. At siya lang ang may mga pahiwatig na makakahanap sa kanya. Ngunit saan magsisimula? Bumalik si Daniel sa Brazil na kumukulo ang kanyang isipan. Ang paglalakbay sa Italia ay hindi lamang isang paghahanap ng mga sagot, ngunit isang banggaan sa isang katotohanan na hindi niya naisip. Ngayon, alam niya ang pagkakaroon ni Elisa, isang direktang kamag-anak na nabura mula sa opisyal na kasaysayan ng Matarazos. At higit pa riyan alam niya na may nakatagong anak, isang kapatid na nawala sa isang lugar. Ngunit walang makakapaghanda sa kanya sa mangyayari pagbalik niya. Sa sandaling lumapag ang kanyang eroplano sa São Paulo, pilit na tumawag ang kanyang pribadong abogado. Ito ay kagyat. Ang kalooban ng kanyang lolo, tagapagtatag ng imperyo ng Matarazzo, ay muling binuksan sa korte matapos ang isang mahiwagang hamon. Usa nga bago nga dokumento, nga ginpirmahan kan ginotaryo, ang nabilingan kan hasulod hito, diri laan gara ni Daniel ang unabi sugad nga manurunod. Malapit nang sumabog ang bomba. Nagtipon sa tanggapan ng batas ng pamilya, nakinig si Daniel, ang kanyang mga tiyuhin at pinsan, na namangha sa pagbabasa ng bagong tipan. Sa dokumento, inamin ng patriarka ang pagkakaroon ng isang anak na babae na nagngangalang Elisa, ang resulta ng isang relasyon na hindi kailanman ipinahayag sa publiko. At higit pa inihayag nito na si Elisa ay nanganak ng isang batang lalaki, na tinawag niyang Pietro, at na siya, sa pamamagitan ng karapatan, ay dapat ding magmana ng bahagi ng kayamanan ng pamilya. Ang katahimikan na bumabalot sa silid ay ganap na. Napatingin si Daniel sa mga salita na parabang nasa bangungot. Tila nagulat ang buong pamilya o nagkunwaring nagulat sila. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang pag-aakusa ng lahat ng tao sa paligid, na tila siya ang taksil sa paglabas ng isang nakabaon na katotohanan. Nagpatuloy ang abogado. Sa testamento, ipinaliwanag ng lolo na, nang malaman niya ang pagbubuntis ni Elisa, tutol siya sa kapanganakan ng bata. Natatakot siya sa iskandalo kung ano ang magiging epekto nito sa reputasyon ng mga Matarazzo. Si Elisa ay naospital sa utos ng kanyang sariling ama, at ang sanggol, sa sandaling ito ay ipinanganak, ay naihatid sa isang pamilya sa Europa, malayo sa mga mata ng media at negosyo ng pamilya. Ngunit nagsisi ang matanda. At sa pagtatapos ng kanyang buhay, sa isang kilos ng budhi, isinulat niya muli ang kalooban na kinikilala ang nakalimutang apo. Naramdaman ni Daniel na nanghihina ang kanyang mga binti. Biglang, ang lahat ay may katuturan ang mga liham, ang paglalakbay, Ana Ravello. Ngunit ngayon ang hamon ay isa pa upang malaman kung nasaan si Pietro. Hindi na ito usapin ng pag-usisa o personal na paghahangad. Ito ay isang legal na issue. At kung hindi niya ito natagpuan, ang ibang tao ay maaaring marahil na may iba't ibang intensyon. Sa sumunod na ilang araw, kumuha si Daniel ng mga pribadong investigador, naghukay ng mga rekord ng pagampon sa Europa, at kumuha ng mga tagasalin upang maunawaan ang bawat detalye ng mga liham na iniwan ni Ana. Sa bawat bagong dokumento, isa pang piraso ang nagsiwalat ng daan. Sa isa sa mga liham, binanggit ni Ana na ang sanggol ay ibinigay sa mag-asawa na nagngangalang Enrico at Giuliana, na nakatira sa isang maliit na bayan na tinatawag na Tivoli, malapit sa Roma. Mula doon, pinahintulutan ni Daniel ang isang matinding paghahanap, cross-reference ng data at mga talaan. Sa wakas, natagpuan nila ang isang binata na nagngangalang Pietro Giuliani, 35, isang guro ng musika,
na hindi kailanman pinaghihinalaan ang kanyang pinagmulan. Napatingin si Daniel sa file ng lalaking iyon na may mga mata na umiiyak. Katulad na lamang ng kanyang lola sa mga lumang larawan. Ang parehong minarkahan na kilay. Sa isang simpleng ekspresyon na tila nagdadala ng kapayapaan na hindi niya kailanman nagawa. Siya iyon. Paano makarating sa Pietro? Paano niya malalaman na ang buong buhay niya ay nakabatay sa kasinungalingan? Paano mo masasabi na sa likod ng bawat desisyon na ginawa niya, may isang buong pamilya na mas piniling palayasin siya kaysa tanggapin siya? Alam ni Daniel na magbabago ang lahat. Hindi lamang para kay Pietro. Ngunit para sa kanya din sa kabilang panig ng karagatan, sa maliit na bayan ng Tivoli, si Pietro Giuliani ay namuhay ng isang simpleng buhay, malayo sa pansin at mga laro ng kapangyarihan na humubog sa kasaysayan ng Matarazos. Ang kanyang mundo ay umiikot sa pagitan ng sheet music, mga aralin sa gitara, at ang tahimik na paglalakad na ginagawa niya araw-araw pagkatapos ng paglubog ng araw. Hindi niya alam na siya pala ang nagmamayari ng kayamanan. Hindi niya alam na ang kanyang tunay na apelyido ay inilibing kasama ang kwento ng kanyang kapanganakan na ina. Ngunit may isang bagay sa loob niya na laging nagpapabigat sa kanya, tulad ng isang pananabik para sa isang bagay na hindi niya alam. Samantala, muling naglakbay si Daniel sa Italia, sa pagkakataong ito na may malinaw na layunin hanapin ang kanyang kapatid. Hindi madali ang misyon na iyon. Bagaman si Pietro ay isang ordinaryong mamamayan, ang paglapit sa isang estranghero at pagsasabi sa kanya na siya ay bahagi ng isa sa pinakamayamang pamilya sa Brazil ay nangangailangan ng higit pa sa lakas ng loob. Nangangailangan ito ng pag-aalaga, paggalang at ebidensya. Nang dumating si Daniel sa Tivoli, naramdaman niyang papasok na siya sa ibang pagkakataon. Ang mga kalyeng bato, ang mga pader na natatakpan ng ivy, ang mga lokal na pamilihan, ang amoy ng sariwang tinapay sa hanginang lahat ay marahas na kaibahan sa kanyang mabilis na buhay sa Sopaulo. Parang mabagal pa rin ang paghinga ng mundo. Naglakad siya papunta sa paaralan ng musika kung saan nagtuturo si Pietro. Tumigil siya sa tapat ng kalsada at nanonood ng ilang minuto. Kakaiba, may agarang koneksyon, isang likas na ugali na nagsasabi na ang lalaking ito ang taong nakangiti kapag nagtuturo sa isang bata na tumugtog ng piano ay bahagi niya. Hindi sa pamamagitan ng dugo, ngunit sa pamamagitan ng isang bagay na mas malalim, hindi maipaliwanag. Hindi na nakalapit si Daniel ng araw na iyon. Bumalik siya sa hotel, nababalisa. Kinabukasan, nagpasya siya sa atin pa ang kasaysayan ng mag-asawang nagpalaki kay Pietro. Sina Enrico at Giuliana Giuliani ay kilala sa nayon bilang mapagbigay ngunit maingat na mga tao. Namatay sila ilang taon na ang nakararaan at nagsalita si Pietro tungkol sa kanila ng maihalo sagradong pagmamahal. Sa isang pagbisita sa tanggapan ng rehistro ng lungsod na natuklasan ni Daniel ang isang bagay na nagpalamig sa kanya. Ang mga dokumento ng pag-ampon ni Pietro ay nabuklod sa ilalim ng utos ng korte na direktang nagmula sa konsulado ng Brazil noong 1988. At may higit pa ang abogado na responsable para sa proseso ay ang parehong isa na, makalipas ang ilang taon, ay mag-aalaga ng orihinal na kalooban ng lolo ni Daniel. Hindi iyon nagkataon. Ito ay isang cover-up. Sa linggong iyon, hinanap ni Daniel ang matandang pari ng bayan, isang lalaking nagretiro na nakatira sa labas ng Tivoli. Sa pagbanggit ng pangalang Giuliani, ang matandang pari ay napabuntong hininga ng malalim at inihayag kung ano ang alam ng marami doon, ngunit hindi kailanman naglakas loob na magkomento ng hayagan. Masyado nang mabait sina Enrico at Giuliana para tanggihan ang tulong. Alam nila na ang bata ay anak ng isang makapangyarihang babae. Ngunit alam din nila na ang batang iyon ay gagamitin bilang isang piraso sa isang maruming laro. Nang makausap nila si Pietro, hindi na sila nagtanong. Nangako lang sila na mamahalin siya na para bang sarili nila ito. Tinupad nila ang kanilang pangako. Umalis si Daniel na mamasamasa ang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon, hindi siya nagalit sa sarili niyang pamilya na hihiya siya. Ang imperyo ng Matarazzo ay itinayo na may malamig na mga desisyon na may mga duwag na pagkukulang. At ngayon, siya lang ang may kakayahang ibalik kay Pietro ang noon pa man ay nararapat sa kanya ang katotohanan. Ngunit ang pagsasabi ng katotohanan ay nangangahulugan din ng pagsira sa lahat ng pinaniniwalaan ni Pietro. Bumalik sa paaralan ng musika, muli siyang pinagmasdan ni Daniel mula sa malayo.
At nang lumabas si Pietro ng mag-isa sa huling bahagi ng hapon, naglalakad sa plaza, nagkaroon ng lakas ng loob si Daniel at lumapit. Pietro! Tumawag siya na may bahagyang panginginig sa kanyang tinig. Tumalikod ang guro na may magiliw ngunit nalilito na ekspresyon. Hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay, nag-aatubili. Ang pangalan ko ay Daniel Matarazzo. Ay! Sa palagay ko kailangan nating mag-usap. Tahimik ang unang pagkikita ni na Daniel at Pietro. Naglakad sila ng magkatabi patungo sa isang maingat na coffee shop kung saan hindi sila maabot ng mausisa na mga mata ng mga taga-roon. Si Pietro, magalang ngunit kahina-hinala, ay tinanggap ang pag-uusap ng hindi alam kung bakit. May isang bagay sa mga mata ni Daniel na nagpapahiwatig ng katapatan, ngunit anino rin ang ibang bagay, kabigatan at kagyat. O marahil pagsisisi. Alam ko na ito ay tunog walang katuturan, simula ni Daniel, ang kanyang mga kamay clasped sa mesa, ngunit ikaw ay anak ni Elisa Matarazzo. At siya, iyon ang aking tiyahin. Pietro Franzio sa unahan, nalilito. Ako ay pinagtibay. Palagi kong alam iyon. Ngunit hindi ako itinago ng aking mga magulang. Sila lamang. Wala silang gaanong detalye tungkol sa aking pinagmulan. Pagkatapos ay inilabas ni Daniel mula sa kanyang maleta ang isa sa mga liham ni Ana, maingat na plastik, at isang lumang larawan ni Elisa na nakangiti sa isang puting damit. Sa tabi ng isang lalaki na ang pagkakakilanlan ay hindi alam ni Pietro, ngunit ang mga tampok ay nakakatakot na katulad ng sa kanya. Yan ang biological mother mo, Elisa. At ang liham na ito ay isinulat ng isang babaeng nagngangalang Ana na siyang nagalaga sa iyo nang ikaw ay ipinanganak. Itinuro niya ang maselan na sulat kamay. Dito siya nagsasalita tungkol sa iyo. Mula sa kanyang kapanganakan. Mula sa kanyang orihinal na pangalan, Pietro Matarazzo. Matigas ang katahimikan na namamagitan sa dalawa. Kinuha ni Pietro ang larawan na nanginginig ang mga kamay. Tiningnan niya ang mukha ng babaeng iyon. May pamilyar na bagay. Isang kislap sa mata. Isang hugis ng baba na kapareho ng sa iyo. At sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng panginginig na hindi takot. Ito ay ang kakaibang pakiramdam ng pagkilala sa isang taong hindi pa niya nakilala. Bakit? Bulong niya, bakit niya ako iniwan? Ibinaba ni Daniel ang kanyang tingin. Iyon ang tanong na kinatatakutan niya. Wala siyang pagpipilian. Na-ospital siya laban sa kanyang kalooban at ikaw. Inutusan siya sa pag-aampon sa utos ng aming lolo. Ginawa niya ang lahat para mawala ang kanyang pagiral. Ngunit nakipaglaban siya hanggang sa dulo. Isang babaeng nagngangalang Ana ang nangako na balang araw, malalaman mo ang totoo. Sumandal si Pietro sa kanyang upuan, maputla ang kanyang mukha. Isang bahagi ng kanyang kalooban ang gustong bumangon at umalis. Ngunit ang isa pa, mas malakas na bahagi, ay nais na marinig hanggang sa katapusan. Pagkatapos ay kumuha si Daniel ng isa pang larawan mula sa kanyang briefcase, isa sa pamilya Matarazzo, sa isang gala event, kasama ang lahat na nakapila sa harap ng mga kamera. Sa sulok, isang dalaga na may parehong ngiti tulad ng babae sa nakaraang larawan ay scratched na may itim na pintura. Iyon ay si Elisa. Sa nag-iisang pampublikong larawan kung saan siya lumitaw. Pagkatapos nito, ang kanyang pangalan ay tinanggal mula sa lahat ng mga talaan. Kahit na ang kalooban. Ngunit nagbago iyon. Isang bagong tipan ang inihayag. Kinikilala kanya bilang isang direktang tagapagmana. Tahimik lang si Pietro. Hindi ang pera ang nagulat sa kanya. Ito ay ang katotohanan na ito ay nabura, tinanggihan, itinatago na parang isang maruming lihim. At higit pa rito, alam niya na ang buong buhay niya ay itinayo sa katahimikan na ipinatao ng iba. At ano ang gusto mo sa akin? Sa wakas ay nagtanong siya habang nakatutok ang kanyang mga mata sa mata ni Daniel. Wala, tapat niyang sagot. Gusto ko lang malaman mo kung sino ka. Anong gagawin mo dito? Nasa iyo ang pagpipilian. Ngunit kailangan kong pumunta dito. Kailangan kong tumingin sa iyong mga mata at sabihing hindi ka nakalimutan. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Pietro ang pagtulo ng kanyang mga mata. Sa kauna-unahang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hinayaan niyang tumulo ang kanyang mga luha ng walang kahihiyan. Si Daniel ay tahimik din na iginagalang ang tahimik na pagluluksa ng isang buhay na ninakaw dahil sa pagkukulang.
Bago nagpaalam ng araw na iyon, isang hiling lang ang ginawa ni Pietro. Sabihin mo sa akin ang higit patungkol sa kanya. Tungkol kay Elisa. Gusto ko siyang makilala. Kahit sa mga salita lang ng mga nakakakilala sa kanya. Alam na ni Daniel kung saan siya magsisimula. Ginugol ni Daniel ang sumunod na ilang araw sa Tivoli kasama si Pietro. Unti-unti, ang unang pagigting ay nagbigay daan sa isang kakaibang pakiramdam ng pamilyar. Magkaiba sila sa lahat ng bagay magawi, pamumuhay, maging ang mga pagpili ng salita, ngunit may isang bagay na hindi nakikita sa pagitan nila, na tila nagbabahagi sila ng isang alaala na wala sa kanila ang nabuhay. Ngunit gayon pa man ay nagugnay sa kanila. Isang maulan na hapon, habang nakaupo sa kwarto ng hotel, binuksan ni Daniel ang kahoy na kahon na natanggap niya mula kay Ana. Sa loob, bilang karagdagan sa mga kilalang liham, mayroong pangalawang nakatagong kompartamento. Sa loob ay may mga sobre ng mga bata na pinalamusya ng mga guhit at maliliit na lumang sticker. At sa loob ng bawat isa, may mga titik na nakasulat sa marupok na sulat kamay ni Elisa. Ang mga ito ay mga liham. Para sa iyo, sabi ni Daniel habang iniabot ang unang sobre kay Pietro. Kinuha niya ang papel gamit ang maingat na mga kamay na tila maihawak na sagrado. Ang sulat ay nagsimula sa ingay, Little Pietro, at ang pagsulat ay matamis, ina, puno ng mga metapora ng bata. Ikinuwento ni Elisa kung paano niya naisip na lumalaki siya, ang mga laruan na pinangarap niyang ibigay sa kanya, ang mga kanta na inaasahan niyang kantahin sa kanya balang araw. Hindi ko alam kung makikita kita. Mahal na mahal kita kaya masakit. Kahit na hindi ka nakahawak sa aking kandungan, ikaw ang aking mundo. Sana ilumaki kang napapaligiran ng pag-ibig, kahit na hindi ito sa akin. May karapatan kang maging masaya. At kung sakaling makita mo ang liham na iyon, nais kong malaman mo na hindi kita pinabayaan. Napilitan akong iwanan ka. Ngunit ang aking puso, lagi siyang kasama mo. Hindi na nakapagpatuloy si Pietro. Idiniin niya ang papel sa kanyang dibdib at tahimik na umiyak. Nirerespeto ni Daniel ang sandaling iyon. Umupo siya sa tabi niya at ipinatong ang kanyang kamay sa balikat ng kanyang kapatid, nang hindi nagsalita. Nang gabing iyon, sabay-sabay nilang binasa ang lahat ng liham. Nagsusulat si Elisa tuwing kaarawan, kahit hindi niya alam kung nasaan si Pietro. Nagsalita siya tungkol sa mga pag-asa, tungkol sa mga pangarap na kasama niya, tungkol sa mga panalangin na ginawa ng lihim. Ang isa sa mga liham, na isinulat ilang araw bago ang kanyang kamatayan, ay nagsasabing, kung makatarungan ang mundong ito, sasabihin ko sa iyo ang mga kwentong ito na nakatingin sa iyong mga mata. Ngunit kahit nawala iyon, ang aking pag-ibig ay nabubuhay sa bawat salita na iniiwan ko dito. Ikaw ang aking anak. At ito ay palaging magiging. Huwag kalimutan iyon. Ang lakas ng mga salitang ito ay nagpagaling ng isang bagay kay Pietro. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam siya ng buo. Para bang ang isang hindi nakikitang butas, na hindi niya alam kung paano pangalanan, ay sa wakas ay napuno. Kinabukasan, dinala ni Pietro si Daniel sa bahay kung saan siya lumaki. Ipinakita niya ang mga larawan ng kanyang pagkabata, nagsalita tungkol sa kanyang mga magulang na may pagmamahal at pagmamalaki. Ikinuwento niya kung paano siya tinuruan ni Enrico na tumugtog ng gitara, at kung paano gumawa ng kape si Juliana na may amoy na sumakop sa buong kalye. Para sa kanya, lahat ng gusto niya. Hindi nila sinubukang itago ang anumang bagay, sabi niya. Hindi lang nila alam ang natitirang bahagi ng kwento. Kahit papaano ay alam nilang sapat na ang kanilang pag-ibig. At sapat na iyon. Tahimik na nakinig si Daniel. Sa bawat salita, lalo kong naramdaman ang paggalang sa lalaking iyon. Ayaw niya ng kapalaran, hindi siya humihingi ng paghihiganti, hindi siya naghahangad ng kapangyarihan. Nais lamang ni Pietro ang katotohanan at ngayon na nasa kanya na ito, maaari niyang mabuhay ng walang kapaitan. Bago umalis, iniabot ni Daniel kay Pietro ang isang legal na kopya ng bagong tipan. At isang imbitasyon. May isang bahagi ng iyong kasaysayan na nasa Brazil pa rin. Kung nais mong, maaari rin itong maging sa iyo. Hinawakan ni Pietro ang sobre, nag-iisip. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko dito. Ngunit, gusto kong malaman kung saan ako nanggaling. Para sa kanya, ni Elisa.
At sa gayon, ang dalawang magkakapatid na lumaki sa magkabilang mundo ay nagsama-sama upang muling isulat ang isang kasaysayan na sinubukan ng oras na burahin. Ang pagbabalik ni Daniel sa Brazil ay maingat tulad ng dati. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nag-iisa. Lumapag si Pietro sa tabi niya na ang kanyang mga mata ay mapansin at may halong pag-asa at takot sa kanyang puso. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakatapak siya sa lupang itinanggi ang kanyang pag-iral. At lahat ng bagay doon ay tila puno ng kahulugan, mula sa makapal na hangin hanggang sa mga hitsura na natanggap niya dahil sa pagiging katabi niya sa isang taong kilalang-kilala. Nagpasya si Daniel na hindi agad dapat makipagkita si Pietro sa pamilya. Una, kailangan niyang maunawaan kung sino, eksakto, ang naglipat ng mga piraso upang burahin ang pagiran ni Elisa at itago ang kapanganakan ni Pietro. At upang magawa ito, kailangan niyang harapin ang nag-iisang lalaki na buhay pa mula sa nakaraang henerasyon, ang kanyang tiyuhin na si Roberto Matarazzo, ang nakababatang kapatid ni Elisa, at ang kanang kamay ng kanyang lolo sa kasagsagan ng imperyo. Si Roberto ay isang matikas na tao, ngunit malamig. Nakatira siya ng nakahiwalay sa isang marangyang bukid sa loob ng São Paulo, malayo sa media, ngunit may impluwensya pa rin sa loob ng negosyo ng pamilya. Nang humingi ng pagbisita si Daniel, tinanggap niya ito ng hindi nag-aalinlangan. Ngunit nang makita niya itong dumating kasama ang isang estranghero, nakasimangot siya. "Sino iyon?" tanong niya ng direkta. Matibay si Daniel. "Ayon si Pietro. Ang aking kapatid. Anak ni Elisa." Ilang sandali pa ay tumigil si Roberto. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng tuyong tawa, na tila nahaharap siya sa isang masamang biro. Katawa-tawa iyan. Ang kwento ni Elisa ay inilibing para sa magandang dahilan. Walang lugar dito ang batang iyon. Ito ay bunga ng pagkakamali ng kahinaan. Dapat kang magpasalamat na ang lahat ay nalutas ilang dekada na ang nakararaan. Naramdaman ni Daniel ang kumukulo ng dugo niya. Nalutas? Sa tingin mo ba ay nagnanakaw ka ng anak mula sa iyong ina? Iospital ang sarili niyang kapatid na babae. Burahin siya mula sa kasaysayan ng pamilya? Tumayo si Roberto at lumapit sa dalawa. Nakatutok ang malamig niyang mga mata kay Pietro na parabang nanghihimasok. Ang pamana na ito, ang kumpanyang ito, ang pangalang ito. Hindi sila itinayo para magimbak ng sentimentalidad. Nahulog sa pag-ibig si Elisa sa isang lalaking hindi katanggap-tanggap sa paningin ng aming ama. At binayaran niya ang presyo. Kami lamang. Ginawa namin kung ano ang kinakailangan. Nanatiling tahimik si Pietro. Ngunit ang kanyang ekspresyon ay nagsasabi ng lahat. Hindi siya nagalit. Nalulungkot ako. Mahimbing ba ang tulog mo? Tanong niya sa mahinahon na tinig. Hindi sumagot si Roberto. Ngunit napansin ni Daniel ang bahagyang panginginig sa kaliwang kamay. Bumalik sa São Paulo, tinipon ni Daniel ang mga abogado at miyembro ng board ng kumpanya. Mayroon siyang mga patunay, ang mga liham, ang testamento, ang mga dokumento. At siya ay may isang desisyon, nais niyang alisin ang pangalan ni Roberto mula sa anumang posisyon ng impluwensya sa loob ng imperyo ng Matarazzo. Ang proseso ay mahaba, maselan, kasangkot sa mga akusasyon at nakatalukbong na pagbabanta. Ngunit sa bandang huli nanaig ang katotohanan. Si Roberto ay inalis, opisyal na para sa mga kadahilan ng pangkalusugan, ngunit sa loob ng pamilya alam ng lahat ang lalaking isang araw ay nagpasya sa kapalaran ng isang inosenteng bata ay isang multo na lamang sa mga pasilyo ng kapangyarihan. Tinanggihan naman ni Pietro ang anumang posisyon o direktang pakikilahok sa negosyo. Kondiging karawat niya an iya katungod pinaagihan panurundon diri tungod han bilihan kwarta, kundi tungod han simbolo hito. Ito ay ang pagbabalik ng isang kasaysayan na sa loob ng maraming taon ay sa pilitang inilibing. Ayoko ng pangalan ni ng spotlight, sabi niya kay Daniel. Pero gusto kong malaman ng mundo na umiiral si Elijah. At na siya ay nakipaglaban. Na mahal niya. At na ito ay nagkamali. Ipinangako sa kanya ni Daniel na mangyayari iyon. At alam na niya kung paano. Ilang araw matapos ang opisyal na pagalis ni Roberto, nagpasya si Daniel na bisitahin ang lumang mansyon ng pamilya Matarazzo, isang siglo-lumang ari-arian sa labas ng Campos do Jordo, na sa loob ng maraming taon ay nagsilbi bilang isang retreat sa taginit para sa mga piling tao ng pamilya. Ito ay isang lugar na iniiwasan niya mula pa noong bata pa siya,
puno ng malamig na alaala at mga pasilyo na napakahaba para sa katahimikan na dala nila. Ngunit ngayon, kailangan niyang bumalik. Isinama niya si Pietro. Nais niyang makita ng kanyang kapatid, sa kanyang sariling mga mata, ang eksena kung saan nabura ang karamihan sa kanilang kasaysayan. Ilang taon nang sarado ang bahay at pinapanatili lamang ang mga pangunahing maintenance. Ngunit ang lahat ng bagay doon ay tila buo na, para bang ang kasaysayan mismo ay naghihintay na magising. Dati ay nakalok ang lolo ko sa isa sa mga silid sa ikatlong palapag, sabi ni Daniel, habang umaakyat sila sa hagdanan na gawa sa kahoy na nag-umapaw sa ilalim ng kanilang mga hagdanan. Sabi nila sa attic, pero walang pinayagang pumasok. Kahit na ang mga empleyado. Nakarating sila sa pintuan. Ito ay makapal, gawa sa madilim na kahoy na may lumang kandado. Hinawakan ni Daniel ang mga lumang susi na dinala niya mula sa safe ng kumpanya at isa-isa niyang sinubukan. Sa ikalimang pagtatangka, umikot ang hawakan ng may tuyong pagsnap. Ang amoy ng alikabok at lumang papel ay sumalakay sa pasilyo. Sa loob, ang attic ay puno ng mga kaban, kahon, at kasangkapan na natatakpan ng mga kumot. May mga lumang larawan sa mga dingding, mga tambak ng mga dokumento, aklat, talaan at maging mga laruan ng mga bata mula sa mga nakaraang dekada. Parang lihim na museo ng pamilya. Ngunit ang nakakuha ng kanilang pansin ay isang mababang kabinet na nakalok na may padlock sa pinakamadilim na sulok ng silid. Pinilit ito ni Daniel gamit ang isang maliit na bakal na pinggan na natagpuan niya roon. Ang kandado ay nahulog ng biglaan at nang buksan nila ang mga pinto, nakita nila ang isang serye ng maingat na nakaayos na mga briefcase at kahon. Ang isa sa kanila, na minarkahan ng pangalang Elisa, ay tila sadyang itinago. Sa loob nito ay may mga talaarawan, mga liham, mga medikal na pagsusuri at mga larawan. And why God? Bulong ni Pietro at dinampot ang isa sa kanila. Bata pa si Elisa, buntis, na may mahiyaing ngiti sa kanyang mukha. Sa tabi niya, may isang babae na agad nilang nakilala si Ana, ang nagpadala rin ng kahon kay Daniel. Nasa isang hardin sila, marahil sa Italia, na napapaligiran ng mga bulaklak at mahinang liwanag ng tagsibol. Ngunit kung ano ang pinakanakakagulat tungkol sa imahe ay ang ekspresyon ni Elisa, isang malalim, tahimik na hitsura, ngunit puno din ng kalungkutan. Ang mga dokumento ay nagsiwalat ng buong proseso ng kanyang sapilitang pagkakakulong, ang kautusan na nilagdaan ng kanyang lolo at inendorso ni Roberto, na nagsasabing si Elisa ay nagdusa mula sa mapanganib na emosyonal na kaguluhan. Ang mga tala ng doktor ay nagpapahiwatig ng kabaligtaran, siya ay isang malusog, malinaw na babae, ngunit desperado na nag-iisa. Ito dito. Ito ay kahilahilakbot, sabi ni Daniel, na naramdaman ang pagikot ng kanyang tiyan. Sa ilalim ng kahon, natagpuan din nila ang isang audio cassette tape na naka-address sa pamilya mismo, ngunit tila hindi kailanman naririnig. Nagawa nilang i-digitize ang mga nilalaman ng gabing iyon. Iyon ang boses ni Elisa, na pahinto, matamis, pero matatag. Kung isang araw may makakarinig nito, gusto kong malaman nila hindi pa ako nababaliw. Mahal ko lang ang isang tao na hindi tinatanggap ng mundo ng aking pamilya. Inalis nila ang anak ko. Binura nila ang pangalan ko. Ngunit iningatan ko ang aking katinuan sa aking mga salita. Alam kong balang araw, lalabas din ang katotohanan. At kung nakikinig sa akin si Pietro, gusto kong malaman niya. Mahal kita. At hindi kita kailanman pinabayaan. Hindi napigilan ni Pietro ang kanyang mga luha. Ang boses ng kanyang biological mother ay parang isang nakalimutang himig mula pagkabata. Ang tape na iyon ang tanging pagkakataon na maririnig niya si Elisa na buhay. At, kabalintunaan, ito rin ang unang kinausap niya ng direkta. Ipinangako ni Daniel na ibubunyag ang lahat. At higit pa rito na ang pangalan ni Elisa ay ibabalik sa kasaysayan ng pamilya. Hindi ka lihim. Ikaw ang pinakamakataong bahagi ng angkan na ito, sabi niya kay Pietro, na naluluha ang kanyang mga mata. At sa attic na iyon, na napapaligiran ng mga nakalimutang alaala, naunawaan ng dalawang magkapatid sila ay biktima ng parehong katahimikan. Ngunit ngayon, sama-sama, sinisira nila ang mga tanikala na nagpatibay sa imperyong iyon sa loob ng maraming henerasyon. Matapos ang matinding araw sa mansyon at ang mga natuklasan sa attic, nagpasya si Pietro na gumugol ng oras na mag-isa. Kinailangan kong i-assimilate ang lahat.
Naglakad siya sa mga puno ng ari-arian, nadarama ang bigat ng katotohanan sa bawat hakbang. Ngayon, mayroon siyang patunay, mga alaala, ang buong kwento at, higit sa lahat, isang tinig. Sa wakas ay narinig na rin ang boses ng kanyang ina, kahit makalipas ang maraming taon. Kinaumagahan, habang nagalmusal sa bahay ni Daniel, inihayag niya ang kanyang desisyon. Babalik ako sa Tivoli. Tumingala si Daniel, nagulat. Sigurado ka ba? Tumango si Pietro. Ang buhay ko ay naroon. Ang mga estudyante ko, ang bahay ko, ang mga alaala ko kina Enrico at Juliana. Hindi ko kayang bitawan ang lahat ng iyon. Kahit alam ko na ngayon kung saan ako nanggaling. Ang katotohanan ang nagbibigay sa akin ng kapayapaan. Ngunit ang aking lugar ay nananatili sa lugar kung saan ako minahal. Naintindihan ni Daniel. Walang sama ng loob sa tinig ng kanyang kapatid, katandaan lamang. Hindi niya hinahangad ang pagkilala ng publiko, ni ang pansin na nakapalibot sa kanya ngayon mula ng legal na inilabas ang bagong tipan. Nais lamang ni Pietro na mamuhay ng payapa, na may dignidad ng isang taong nakakaalam ng kanyang mga ugat, ngunit hindi alipin ng mga ito. Pero bago ako umalis, may gusto akong gawin, dagdag pa ni Pietro. At sa gayon, sa mga sumunod na araw, ang mga kapatid ay nagtulungan sa isang proyekto na magiging makasaysayan ang paglikha ng isang pundasyon na ipinangalan kay Elisa Matarazzo, na naglalayong tanggapin ang mga nag-iisang ina at mga bata sa mga mahihinang sitwasyon. Malinaw ang misyon upang matiyak na walang babae ang dumaan sa pinagdaanan ni Elisa. Na walang bata ang dapat ihiwalay sa kanilang ina dahil sa katayuan, maling pananaw o takot sa iskandalo. Ang inaugurasyon ng pundasyon ay naganap sa isang maingat, ngunit simbolikong kaganapan. Isang marmol na pleke ang inilagay sa pasukan na may mga salitang. Sa alaala ni Elisa Matarazzo. Isang babae na nagmahal ng mailakas ng loob, lumaban ng may katahimikan at ngayon ay nabubuhay sa pamamagitan ng katarungan. Hindi nagsalita si Pietro. Hinawakan lang niya ang larawan ng kanyang ina sa kanyang dibdib at nagiwan ng puting bulaklak sa paanan ng karatula. Si Daniel, sa kanyang tabi, ay alam na ang sandaling ito ay hindi lamang isang pagpupugay, ito ay ang pagbibigay sala sa isang tahimik na krimen na, sa loob ng mahabang panahon, ay protektado ng kapangyarihan at apelyido. Makalipas ang ilang araw, sa airport, nagyakapan ang dalawa. Lagi kang may lugar dito, sabi ni Daniel. At ikaw, isang dahilan para bumisita sa Italia ng mas madalas, sagot ni Pietro, na may taos-pusong ngiti. Nang makabalik siya sa Tivoli, may dalang kaunting bagahe si Pietro. Ngunit sa loob niya, dinala niya ang kwentong noon pa man ay sa kanya, kahit hindi niya ito nalalaman. At ngayon, malaya mula sa anino ng katahimikan, sa wakas ay mabubuhay siya bilang isang taong nakakaalam ng kanyang sariling pinagmulan, matatag, may pag-ibig, at, higit sa lahat, sa katotohanan. Pinagmasdan ni Daniel ang pag-alis ng eroplano. Iba ang naramdaman ko noong araw na iyon. Hindi iyon kalungkutan. Ito ay isang bihirang uri ng ginhawa ng kapunuan. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman ko na may tama akong ginawa. Hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa karangalan. At sa runway ng paliparan na iyon, sa pagitan ng mga pagalis at bagong pagsisimula, natuklasan ng lalaking dating naniniwala na nasa kanya na ang lahat, ay natuklasan na ang mga taong may kapayapaan sa kanilang sariling nakaraan ang tunay na mayaman. Ang paghahayag ng bagong tagapagmana ay lubos na yumanig sa pinakasaradong mga lupon ng mataas na lipunan ng São Paulo. Ang press ay nag-isip, ang mga shareholder ay nagbulong-bulong, at ang mga malalayong pinsan na hindi kailanman nagmamalasakit sa kasaysayan ng pamilya ay lumitaw na may mga ngiti na napag-aralan, na nais na malaman ang higit patungkol sa bagong European Matarazzo. Ngunit hindi interesado si Pietro na maglaro. Sa simula pa lang, nilinaw niya na ayaw niya ng mga posisyon, o titulo, o karapatang gumawa ng mga desisyon sa loob ng kumpanya. Ang kanyang hangarin ay naiba emosyonal na katarungan, hindi kapangyarihan ng korporasyon. Gayunpaman, sa pamamagitan ng legal na puwersa, siya ay may karapatan sa isang makabuluhang bahagi ng mana ng kanyang ina at lolo, at ang mga bahagi na, ayon sa Bagong Testamento, ay pag-aari niya. Si Daniel, na noong una ay natatakot sa mga pagtatalo o sama ng loob, ay nagulat nang makatanggap ng isang sulat kamay na liham mula kay Pietro, na may hindi inaasahang panukala. Nais kong ibigay ang kalahati ng kung ano ang nararapat sa akin sa Elisa Matarazzo Foundation.
Naway magsilbi itong boses ng pera na ito sa mga taong hindi pa nagkakaroon nito. At ang iba pang kalahati. Mabuti, sa palagay ko maaari akong bumili ng maraming mga instrumentong pangmusika at magbukas ng higit pang mga paaralan sa Italia, hindi ba? Sabi ng tala, na sinamahan ng isang maliit na pagguhit ng mga bata ng isang gitara, na ginawa gamit ang isang asul na panulat. Napangiti si Daniel habang binabasa. Hindi lang iyon kagandahang loob. Ito ay isang tahimik na mensahe sa kanilang angkan ang dugo ng Matarazzo ay dumadaloy sa mga ugat ni Pietro, ngunit ang puso na pag-aari ng ibang mundo. Isang mundo ng pagiging simple, pakikiramay at mga layunin na mas malaki kaysa sa mga numero. Sa pambihirang pagpupulong ng kumpanya, gumawa si Daniel ng isang simbolikong desisyon. Nakipagkita siya sa board at nagbigay ng pagbabago sa mga batas ng holding ang bahagi ng taunang kita ng korporasyon ay permanenteng nakalaan sa pundasyon na nilikha sa pangalan ni Elisa. Ito ay isang paraan upang matiyak na, kahit sa isang imperyo na hinubog ng katahimikan, ang tinig ng mga nabura ay hindi na malilimutan muli. Marami ang sumasalungat. Tinawag nila siyang sentimental. Sinabi nila na isinasapanganib niya ang patrimonya ng pamilya para sa isang ideal. Ngunit si Daniel ay matatag. Sa loob ng ilang dekada, nagtayo kami ng mga kasinungalingan. Ngayon, ipagpatuloy natin ang katotohanan. Malapit na ang botohan pero naipasa na. At dahil doon, may nagbago sa hangin. Sa kauna-unahang pagkakataon, ang malamig na pasilyo ng punong himpilan ng Matarazzo ay nakatanggap ng init ng isang tunay na kilos. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Daniel ng mensahe mula kay Pietro na mailarawan isang bagong silid-aralan ang pinasinayaan sa Tivoli na may mga bata na nakangiti at tumutugtog ng gitara. Sa background, isang simpleng karatula ang nagsasabing dito, ang musika ay nagpapagaling sa sinubukan ng katahimikan na itago. Ilang minuto nang pinagmamasdan ni Daniel ang larawang iyon. Ito ay buhay na patunay na ang kapalaran na dating ginamit upang maghiwalay, ngayon ay nagkakaisa. Hindi lamang ito isang paghahati ng mga ari-arian. Ito ay ang paghahati ng isang bagong pamana, isang pamana ng pagpapagaling, pagkakasundo at, higit sa lahat, na ibalik ang pag-ibig. Ilang buwan na ang lumipas mula nang bumalik si Pietro sa Italia at ang pagsasama ng Elisa Matarazzo Foundation. Bumalik si Daniel sa administratibong gawain ng kumpanya, ngunit wala nang katulad ng dati sa kanyang buhay. Ngayon ay naramdaman niya ang isang kasaysayan na lubos na nagbago sa kanya. At higit pa dinala niya ang tahimik na misyon na protektahan ang memorya ni Elisa, na panatilihing buhay ang apoy ng katotohanan. Isang linggo ng umaga, habang nirerepaso ang ilang lumang dokumento ng pamilya, natagpuan ni Daniel ang isang liham na nakatatak pa rin sa mga papeles ng kanyang lolo. Agad na nakilala ang sulat kamay ito ay kay Elisa. Ang sobre ay dilaw sa pamamagitan ng oras, na may pangalang Luis Matarazzo na nakasulat sa harap ang kanyang ama. Ngunit tila hindi ito naihatid. Ang nilalaman ng liham ay intimate, masakit. Ikinuwento ni Elisa ang sakit ng pagalis sa kanyang anak, ang kalungkutan na itinuturing na banta sa pamilya. Ngunit ang pinakanaantig kay Daniel ay ang mga huling salita. Kung isang araw ang isang tao ay nagbabasa nito, at may dugo ng Matarazzo na dumadaloy sa kanilang mga ugat, sana maintindihan nila ang pag-ibig sa isang tao ay hindi kailanman naging pagkakamali ko. Yung pagkakamali ko ay ipinanganak ako sa isang pamilyang takot sa pag-ibig. Ipinikit ni Daniel ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Mayroon, pinaikli sa ilang linya, ang lahat ng kakanyahan ng trahedya na nakatago sa loob ng ilang dekada. Ang krimen ay hindi lamang pagtatago ng sanggol. Pinapatay nito ang katotohanan, pinatahimik ang damdamin, at binubuo ang sakit gamit ang katayuan at mga numero. Dahil sa damdaming iyon, napagpasyahan niyang oras na para bumalik sa Ravello, ang lugar kung saan nagsimula ang lahat. Nagpadala siya ng mensahe kay Pietro na sumagot sa loob ng ilang oras, hinihintay kita. Pagdating niya sa maliit na bayan, natagpuan niya ang kanyang kapatid sa gilid ng talampas, kung saan tahimik na hinahalikan ng dagat ang mga talampas. Sabay silang naglakad patungo sa lumang sementeryo, kung saan inilibing si Ana. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdala sila ng isang sorpresa, isang bago, simpleng lapida, na may mga sariwang bulaklak at isang pangalan na inukit ng delicacy. Elisa Matarazzo. Anak na babae, ina, asawa. Minahal ng kanyang pamilya, minahal magpakailanman. Lumuhod si Pietro at hinawakan ang malamig na bato. Ngayon,
Nasa kapayapaan siya, bulong niya. Sa kabilang banda, nanatiling tahimik si Daniel. Wala nang ibang sasabihin. Pakiramdam mo lang. At doon, sa harap ng walang hanggang katotohanang iyon, napagtanto ng dalawang magkakapatid na isinara na nila ang isang siklo. Hindi para makalimutan siya, kundi para parangalan siya. Hindi natin mababago ang nakaraan, sabi ni Daniel sa wakas. Ngunit maaari kang magpasya kung ano ang gagawin dito. Tumango si Pietro. Pinili naming huwag nang ulitin ang mga pagkakamali. Ilang minuto silang nanatili roon, nakikinig lamang sa hangin at tunog ng dagat. Dalawang lalaki na ipinanganak na malayo, ngunit sa pamamagitan ng puwersa ng katotohanan ay naging magkakapatid. Hindi sa pamamagitan ng dugo, ngunit sa pamamagitan ng lakas ng loob na tumingin sa nakaraan sa mukha at gawin itong isang bagong simula. Sa mga sumunod na buwan, ang buhay ni Daniel at Pietro ay nagbago ng iba't ibang ngunit malalim na magkakaugnay na landas. Si Daniel ay patuloy na namamahala sa imperyo ng hotel, ngunit may bagong pilosopiya, mas kaunting pagtuon sa pagpapalawak, mas maraming pansin sa layunin. Sinimulan niyang ipatupad ang mga programang panlipunan sa mga kumpanya, upang pahalagahan ang mga kwento ng tao, at nagsimulang gamitin ang kanyang impluwensya upang bigyan ng kakayahang makita ang mga sanhi na dati ay hindi pinansin sa mga marangyang salon na madalas niyang puntahan. Sa kabilang banda, pinalawak ni Pietro ang kanyang trabaho bilang isang guro ng musika. Sa mga pondo na natanggap, itinatag niya ang isang network ng mga libreng paaralan sa maliliit na bayan sa Italia na nagdadala ng musika at sining sa daan-daang mga bata. Ngunit ang kanyang pinakamalaking pagmamalaki ay nanatiling maliit na silid-aralan sa Tivoli, kung saan tinuruan niya ang kanyang sarili, gamit ang parehong lumang gitara na natanggap niya mula kay Enrico noong bata pa siya. Ngunit ang hindi alam ng sinuman at hindi iyon kailanman makikita sa mga magasin ng negosyo ay ang ginawa ni Daniel sa isang maulap na umaga ng Oktubre. Tinipon niya ang pinakamatagal na naglilingkod na mga miyembro ng board ng kumpanya, at inihayag ang isang desisyon na mag-iiwan ng lahat sa katahimikan. Aalis na ako sa Coman. Hindi dahil sa iskandalo o dahil sa krisis. Pero dahil napagtanto ko na tapos na ang misyon ko dito. Ang mga reaksyon ay agad pagkabigla, protesta, haka-haka. Ngunit si Daniel ay matatag. Nagtalaga siya ng isang pinagkakatiwalaang kahalili, tiniyak ang pagpapatuloy ng pundasyon, at pagkatapos ay tahimik na umalis mula sa pampublikong buhay. Makalipas ang ilang araw, nagpakita siya ng hindi inaabisuhan sa Tivoli, na may backpack sa kanyang likod at isang bahagyang, halos teenager na ngiti. Natagpuan siya ni Pietro na nakaupo sa hardin ng paaralan, at nagtun ng gitara na tila ito ang pinakamahalagang lugar sa mundo. Akala ko hindi ko pababayaan ang lahat, sabi ni Pietro, na nagulat ako. Akala ko kailangan ko ang lahat, sagot ni Daniel. Ngunit napagtanto ko na kailangan ko lang maging totoo sa aking sarili. Mula ng araw na iyon ay madalas nang magkita ang dalawa. Hindi lamang sila magkapatid sa pamamagitan ng tadhana, ngunit magkaibigan sa pamamagitan ng pagpili. At sama-sama, napagdesisyonan nilang magbayad ng isang huling pagpupugay. Naglathala sila ng isang libro na pinamagatang The Name They Wanted to Erase, na nagsasabi ng tunay na kwento ni Elisa. Hindi para madungisan ang apelyido ng Matarazzo, kundi para maibalik ang sinubukan ng pagkukulang na sirain. Ang libro ay naging isang simbolo, nagbibigay inspirasyon sa mga debate, mga pagbabago sa mga batas, mga programa upang protektahan ang mga kababaihan, at mga kampanya sa pag-aampon at karapatang pantao. Libu-libong tao sa buong mundo ang nalaman ang tungkol sa kwento ni Elisa. At marami, habang binabasa nila ang kanyang mga liham, ay sumisigaw na hindi sila nagkaroon ng pagkakataong marinig ang kanilang sariling ina na nagsasabi, "Mahal kita. Nakipaglaban ako para sa iyo." Ang pagpili ni Daniel na hanapin ang katotohanan, hatiin ang kanyang kapalaran, talikuran ang kapangyarihan, at igalang ang kanyang nakalimutang alaala ay hindi lamang nagbago sa kanyang buhay at sa buhay ni Pietro. Binago rin ito ang kapalaran ng lahat ng nakarinig ng kwentong ito. Dahil, sa huli, hindi pera ang nagisa sa dalawang magkakapatid na pinaghiwalay ng panahon. Pagmamahal ng isang ina, at ang lakas ng loob ng mga taong nagpasyang sirain ang katahimikan. Kung ang kwentong ito ay naantig sa iyong puso, isulat dito sa mga komento ang salitang katotohanan. Kasi may mga kwento na hindi na pwedeng ilibing. At kung naniniwala ka na ang katotohanan ay nagpapagaling, iwanan ang iyong gusto,
Ibahagi ito sa isang taong espesyal at mag-subscribe sa channel dahil bawat linggo ay may mga kwento na nagbabago.